Okay, so ito na yung tutorial natin sa reference. So, yung reference, so, um, yung variable natin, so, mag-access natin yung string na yon. So, in computer, itong address na to, itong, di ba, variable, naka-store to sa, kung napag-aralan nyo to sa school nyo, so, lahat ng, 01, di ba, ganyan. Lahat sila nasa box. So, 0, 1. So, in binary, so, ganito yung sa programming language. So, 01010101. So, i-compile yun sa compiler. So, kaysa mag-create tayo ng bagong variable, pwede natin ma-access yung address niya. So, may reference natin, gagamitin natin yung ito. And, tapos yung variable name is equal to sa variable na kukunin natin yung address. So, kung yung first variable natin ay 2 na, in-access natin yung address niya, may reference tayo dun sa variable na yun, yung value na ito parehas din dito. So, isipin nyo bakit hindi na lang natin i-equal yung value niya pati dito. So, bakit? Kasi may kaysa gumawa tayo ng variable, yung copy ng yun, copy ng yung variable naman, di ba may address yun, ikakopy pa yun, so sabihin mas mabagal yun. So ito, copy natin sa address. So basically sa yung pinakamadaling explanation doon, so yung ito, may may access tayo sa address na ito, na variable na to. So, ayun. So, ito yung reference. May access tayo dun sa variable na yun. So, ayun yung ibig sabihin ng reference. So, hindi ko wag nyong gagamitin to, yung pointer pati reference, kung hindi nyo ganong alam. Kasi, kung alam niyo na sa C at C++, unsafe code sila. Pero kung gusto nyo i-manipulate yung memory management sa kung master class ka ng C++ or low level language ng C, basically dapat alam niyo yung ganito. So, for beginners, so basically ito lang yung introduction. So, kung gusto yung pag-aralan, search nyo sa Google. So, basically ito yung memory manipulation. So, ayun. Doon na tayo sa memory address. So, explain ko yung memory address na sa reference natin.